Kay Jesus, pinatawad, tumanggap ng kahabagan niya. Sige. Kaya sabi ko, idoble yung electric fan sa loob. Buksan yung mga pinto para malamig. Yun po yung isa sa pinakamahalagang araw at pinakamasayang araw sa buhay ko nung nakilala ko si Kristo. Okay, pangalawang araw na pinakamasayang araw sa buhay ko, yung sundin ko siya sa tubig ng bautismo. Hindi ko yun makakalimutan. Yung dalawang yun. Doon ako masayang-masaya. Kaya pag-usapan natin sa umagang ito, sino-sino yung mga sumunod sa tubig ng bautismo? At ano ang nangyari sa kanilang buhay? Anong makikita natin sa kanila? Kaya ang ating pag-uusapan, mga sumunod at resulta ng tubig ng bautismo sa kanilang buhay. Okay. Hindi ko alam kung kayo masaya nung kayo binautismo. Ikaw nakakaalam nun eh. Hindi ko alam kung ikaw ay masaya nung nakilala mo si Kristo. Ikaw ang nakakaalam nun. Pero sa aking personal na buhay, hindi ko makakalimutan yun. Pinakamasayang araw na ako'y tumanggap kay Kristo, nakilala ko siya, kinatagpo niya ako, at pangalawang pinakamasayang araw sa buhay ko, nung sinunod ko siya, sapagkat mga kapatid, deep inside, deep in my heart, binago niya na ako. Naku mga kapatid, pero yung buhay ko, sumunod na mga araw, mga kapatid, doon na, unti-unti sa biyaya ng Diyos, nagkaroon ng bunga. Oo, marami ring struggle na pinagdaanan, lalo pa sa gawang laman at kasalanan, pero sa biyaya ng Diyos, napagtagumpayan. Amen? Okay. So, sino-sino, Pastor? Magbibigay lang po tayo dito ng 4 na halimbawa. Mga tao na sumunod sa tubig ng bautismo. Pagkatapos nilang sampalatayanan si Jesus. Okay. Papakita ko rin, mga kapatid, yung kanilang litrato. No? Okay. Sabi rito sa Acts chapter 8, verse 27. Hindi ko na na-type eh. Kinapos na ako. Okay, number 1, yung eunuch. Yung eunucho. Sabi rito na sa wikang 27, babasahin natin yung mga talata. And he arose and went. Sino yung he? Si Philip. Inausap siya ng banal na spirito. Sinabi niya, Philip, merong isang tao ro na pumunta ka sa isa lugar na yan. Merong kang kakatagpuin na tao. Nung una, hindi niya alam kung sino yun. Di pa niya nakita. Ito ang kwento. And behold, a man of Ethiopia. So itong lalaking ito, si Philip, alam natin, apostoles ng Panginoon. Tama? Itong a man of Ethiopia, eunuch, a great authority under Candace o Queen Candace of the Ethiopians. Itong eunuch na ito, sila yung mga sa Ethiopia, di ba mga Ethiopian may itim yan, mga negro yan eh. Parang ang kulay nila, mas maitim pa sa mga Aprikano, yung Ethiopian. Okay? Etong eunuch na ito'y binata at kailanman hindi mag-aasawa. Inalaga niya ang kanyang sarili na hindi na mag-asawa habang buhay. At itong eunuch na ito, siya ay merong tangan-tangan na otoridad, makapangyarihan. Bakit, Pastor? Sapagkat meron siyang posisyon sa kaharian ng Ethiopia. Under ng reyna na tinatawag, ang pangalan ay si Queen Candace o Candace. Sabi dito, who had the charge of all her treasure and had come to Jerusalem for to worship. At siya nagtindig, si Philip at yumaw, narito ang isang lalaking taga-Ethiopia, isang bating eunuko. So itong trabaho ng eunuch na ito, mga kapatid, siya ang tagahawak ng kayamanan ng kaharian ng reyna. Mataas ang kanyang posisyon. Nakuha niyo, mga kapatid? Siya pumunta sa Jerusalem para sumamba. Isipin mo yun.
Hindi pa ito mananampalataya. Hindi pa ito Kristiyano. Pero sa puso niya, siya ipupunta sa Jerusalem para sumamba. Okay. Maraming taong ganyan sa panahon natin. Reliyoso, tama? Ako nun, reliyoso kami. Pero hindi pa ligtas. Religious pero wala pang tunay na relationship sa Diyos. Nagpapari nga ako nun Ulit natin yung kwento. Okay. Sabi sa verse 28, was returning and sitting in his chariot, read Isaiah the prophet. So itong eunuch na ito, nakasakay sa isang karwahe. No? Siyempre may driver siya. At habang siya nakaupo doon sa karwahe sa chariot, hawak-hawak niya yung book ng Isaiah. Yung isa rito sa Bible, Isaiah book. At dito meron siyang binabasa, sabi dito, then the Spirit said unto Philip, go near and join thyself to this chariot. Sabi ng Panginoon kay Philip, puntahan mo yung taong yun. Makisakay ka sa chariot niya sa kanyang kalesa. Samahan mo siya. Okay, 30. And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah, and said, understandest thou what thou readest? So pagupo ni Philip, narinig niya nagbabasa ng book na Isaiah. Sabi ni Philip, naiintindihan mo bang binabasa mo? Ang sagot ng eunuch 31, and he said, how can I? Paano ko maintindihan? Except someone should guide me. And he desired Philip that he would come up and sit with him. Okay, sabi ni Philip, naiintindihan niyo po ba yung binabasa niyo? Sabi ng eunuch, hindi ko naintindihan. Maliban na lang na may magpaliwanag sa akin. Sabi ni Philip sa kanya, pwede bang makiupo ako sa iyo? Ayun. So sumakay siya. 32. The place of the scripture where he read was this. He was led as a sheep to the slaughter, and like a lamb dumb before his shearer, so opened he not his mouth. Yung binabasa niyang libro, mga kapatid, sa verse 32, walang iba patungkol dun sa tupa na walang laban na pinaslang. Tupa na mataba, malusog, pinaslang bilang alay. Okay, yun ang kanyang binabasa. In his humiliation, his judgment was taken away. And who shall declare his generation, for his life is taken from the earth. Sabi diyan, siya ay tumanggap ng katakot-takot na kahihiyan. No? At ang kanyang buhay ay, kumbaga, nawala para sa kasalanan ng tao, ng sanlibutan. So, yun yung kanyang binabasa. At sinabi ng eunuch kay Philip, I pray thee, of whom speaketh the prophet this? Of himself or of some other man? Sabi niya kay Philip, sino ang tinutukoy ng propeta dito sa binabasa ko? Tinutukoy ba niya ang kanyang sarili? Napapatayin siya? O sinong tao? Yan. Then Philip opened his mouth and began to say the scripture and preached to him Jesus. So si Philip ay nagsalita at sinabi niya, yung nabasa mo yan, walang iba kundi yan yung Kristo na Kristo na namatay para sa iyong kasalanan. So, nag-share siya ng gospel sa eunuch. Okay, pagkatapos doon mga kapatid, etong eunuch na ito, sumampalataya kay Jesus. Kung paano siyang namatay sa kasalanan, nabugos ang kanyang banal na dugo sa krus ng Kalbaryo, nilibing, nabuhay muli para sa kanyang kasalanan. Pagkatapos doon, sabi ni Philip sa kanya, naniwala ka ba? Oo, nananampalataya ako. Okay, pagkatapos nun, habang sila'y tumatakbo, mga kapatid, sabi ni Philip, karugtong nun, kung tunay mo nga sinampalatayanan si Jesus, sundin mo siya sa tubig ng bautismo, sapagkat yun yung unang utos ng Diyos sa iyo. Okay, 36. Ano nangyari pa so? And as they went on their way, they came unto a certain water. So habang tumatakbo yung kalesa, yung eunuch ko, napadaan sila sa isang sapa. At sinabi ng eunuch, see here, here is water. What doth hinder me to be baptized? Sabi diyan, at sinabi ng bating, narito, ang tubig.
Ano ang makakapaghadlang sa akin para hindi mo ako bautismuhan? Sa madaling salita, gustong-gusto ng eunuch na yon, nung nakakita siya ng tubig, nasundin na si Jesus. Tama? Nasundin na si Jesus. Ano nangyari, Pastor? And Philip said, "If thou believest with all thine heart, thou mayest." And he answered and said, "I believe that Jesus Christ is the Son of God." Sabi ni Philip, naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba ng buong puso? Oo. Sabi ni Philip, babautismohan kita. Okay? Sabi ni eunuch, I believe. Sabi niya, ako'y sumasampalataya kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Buti pa yung eunuch eh. Sumasampalataya eh. Si Manalo, hindi. Pasensya na. ANC, hindi. Kaya sa ni Cristo ko, simbahan niya. Kaya hindi siya naniniwala na si Jesus ay anak ng Diyos. Eh no? Buti pa yung eunuch. At maraming kultong ganyan. Nakalagay, Jesus Christ, blah, blah, blah. Pero ayaw maniwala na si Kristo ay manunubos. Ayaw maniwala na si Kristo ay bugtong na anak ng Diyos. Ayaw maniwala na si Kristo ang tagapagligtas. Sa kanila, si Kristo, tao lang. Mababang propeta lang sa iba. Okay. Ano nangyari, Pastor? The verse 38. And he commanded the chariot to stand still. Sabi ng eunuch ko, itigil para sa driver niya. At sila ay bumaba. Sila ay pumunta dun sa tubig. At sabi ron, siya nilubog ni Philip sa tubig. 39. And when they came up out of the water, so lumusong sila. Came out of the water, so lumusong sila. The Spirit of the Lord caught away Philip, and the eunuch saw him no more, and he went on his way, rejoicing. Pagkatapos ang bautisman si Philip, nagulat yung eunuch. Si Philip, kinuha ng banal na spirito, biglang nawala, naglaho. At ganun pa man, sabi ron mga kapatid, itong eunuch na ito ay, ano siya, Pastor? Siya ay, mga kapatid, siya ay, ano nangyari sa binasa natin kanina? Screenshot, saan yun? Ayun. Okay. Anong sabi ng mga kapatid? Siya ay... And when they came out of the water, the Spirit of the Lord caught away Philip, that the eunuch saw him no more, and he went on his way. Ano yung bilog? Masayang masaya. Nakuha niyo mga kapatid? Itong eunuch na ito, hindi kilala ni Philip. Nakuha? Pero itong eunuch na ito, mga kapatid, meron siyang posisyon. Ikaw ba naman may hawak ng kayamanan, mga kayamanan ng reyna ng kaharian ng Ethiopia? May posisyon siyang malaki. Trusty siya ni Queen Candice. Mapapagkatiwalaan siya. Mataas ang kanyang posisyon. Yan si Philip, yan ang eunuch ko. Sumampalataya kay Jesus. May mga ganong tao eh. Religyoso, tama? Marami tayong ganyan kababayan. Religyoso, pero hindi niya kilalang malalim kung sino si Jesus. Kaya nung siya nagbabasa ng libro ng Isaiah, hindi niya maintindihan. Ganun ako dati. Magpapari ako. Pero pag pinag-usapan Biblia, hindi ko maintindihan. Sa totoo lang, alam ko yung kwento lang. Pero yung deep, yung malalim ng mensahe sa puso natin, hindi ko naintindihan. Sa totoo lang. Dami namin Biblia sa Boys Town. Magkikita-kita nga kami ng mga klase ko eh. Isipin mo, 27 years ago, magkikita-kita kami sa linggo ng hapon. Sa Boys Town sila. Sino sumama? Basketball kami. Yung iba ron, attorney na. Yung iba ron, malalaki ng posisyon.
Praise the Lord. Tayo naman ay nasa paglilingkod sa Panginoon. Amen? So mga kapatid, maraming reliyoso pero walang tunay at malalim na pagkakilala kay Kristo. Kaya habang binabasa niya, yung isang parte ng Biblia, yung Isaiah, kasi yung Isaiah dati, nakita niyo yung hawak niya, scroll. Kasi wala pang ganito dating papel. Etong scroll na to, ito, mga kapatid, yung hawak niya, yan, ito. Yari yan sa balat ng hayop. Flinat, tama? Hinugasan, nilabahan, flinat yan. Tinintahan yan. Doon sinulat yung libro ng Isaiah. Meron isang kopya ng isang book ng Biblia, yung Isaiah. Sakto yung binabasa niya, mga kapatid, yung talatang yung patungkol kay Kristo. Hindi niya naintindihan. So, sabi ng Banal Espiritu, explain mo sa kanya. Sa madaling salita, naintindihan niya, naunawaan niya kung sino si Kristo. Sumampalataya siya. At sabi ni Philip, may tubig, dapat kang sumunod sa tubig ng bautismo. Hindi siya nagdalawang isip. Ang sabi ng mga kapatid, itong yunukong ito, ano nangyari sa kanya? Siya ay, nung si Philip ay nawala na pagkatapos ang bautismuhan, itong yunok na ito, mga kapatid, ay nagpatuloy sa kanyang biyahe, pabalik ng Ethiopia, na may buong kagalakan sa kanyang puso. Kaya mga kapatid, yung sinabi ko sa inyo kanina, isang bagay, yung pinakamasayang araw sa buhay ko, number 1, nung tinanggap ko si Jesus sa buhay ko, that was May 9, 1999, linggo ng umaga. Kahapon, birthday ko spiritually. Kasi yung araw na tinanggap ko si Jesus, ilang taon na paso ng kalipas? 25 years ago na, by God's grace. At pangalawang araw, the following Sunday, May 16. Di ba 16 sa Sunday? May 16, 1999. Yun naman, unang sa Lighthouse, May 9 eh. Pagbalik ko, Jamie, Jody, dala ko na yung damit ko. Bakit? Kasi yung unang dalo ko, tinanggap ko si Jesus, di ba? Nag-forward ako, miyak ako nun. Meron sa essay ako. May nakita akong 3 bata, nilubog sa tubig ni pastor. May tatay, may nanay, anong ginawa sa kanila? Brad, curious ako eh. Ano yun? Ba't nilubog sa tubig? Ang tawag dyan, tubig ng bautismo. Ikaw na sumampalataya kay Jesus, nais ng Diyos, sundin mo siya. Sapagkat ang tubig ng bautismo ay unang utos. Sa bawat sumampalataya, unang utos na pagsunod mo kay Jesus. Paano mong masusunod yung ibang utos? Yung unang utos nga, hindi mo sinusunod. Nakuha nyo? Unang utos to sa mga Kristiyano. Kaya kung ikaw ay tumanggap na kay Jesus, tama lang. Sundin mo siya sa tubig ng bautismo. Ano ang naranasan? Ano ang napansin nyo kay Eunuch sa lalaking bating? Nagalak siya. Bakit, pastor? Ay pambira. Kung si Queen Candice nga sinusunod niya, tama? Reyna yun ng Ethiopia. Yung pa kaya ang sundin mo, ang manlilikat, manunubos mo, hindi ka bumasaya at nasunod mo siya. Kaya mga kapatid, umuwi yung eunuch ng galak na galak sa kanyang puso sapagkat sinunod niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Nakuha niyo mga kapatid? Okay pa, so sino yung sumunod? Pangalawa. Yung pangalawa na sumunod sa tubig ng bautismo. Ito tayo. Kilala niyo ba ito kung sino itong babaeng ito? Si Lydia. Isang nanay. Okay. Galing siya sa lugar ng Thyatira sa Philippi. No? Ito isang syudad sa Philippi. Para bang Cavite. Isang syudad niyan, Dasmariñas, Tagaytay City. Okay? So siya, sino ba siya? Kilalanin natin kung sino si Lydia. Yan. Sabi sa Acts 16:14, and a certain woman named Lydia, a seller of purple. Negosyante to. Nanay, negosyante. Anong tinda niya, pastor?
Mga branded na tela nung panahon na yun. Alam mo, pag sinabing seller of purple, yung mga purple na tela, mamahalin yan. Kumbaga, katumbas ngayon yan, mga kapatid, na brand ng mga tela, mga Louis Vuitton, ano pa yung mga mamahaling mga tela ngayon, mga bag at iba pa. Mga kapatid, yun ang tinda niya. Siya po'y negosyante. In the city of Thyatira, which worship God. Balikan natin. Anong pagkakaiba nila nung eunuch? Pareha silang sumasamba sa Diyos. Tama? Pareha silang reliyoso, pero walang malalim na relasyon sa Diyos. Alam nilang may Diyos, pero hindi nila kilala kung sino si Kristo ng mas malalim pa. Nagets yung mga kapatid? Okay, sabi diyan, isang babaeng negosyante. Napakinggan sila Pablong nangangaral. Sabi diyan, whose heart the Lord opened, at binuksan ng Diyos yung puso ni Lydia. Kung ikaw ay binuksan ng puso mo, ano nangyari, Pastor? Siya ay sumampalataya din kay Jesus, kasi nangangaral sila Pablo eh. So itong babaeng ito nakinig at naunawaan niya rin, gaya ng eunuch, siya nagtiwala rin kay Jesus. At sabi nito, that she attended unto the things which were spoken Paul. Nakinig ng gusto kila Pablo. 15, anong sumunod? Wala. Okay. Sabi rito, no? Ito na, tapos na tayo rito. Nawala yung 15. Ayan. Hindi. Ang eunuch to eh. Sorry natin, wait lang. Okay, ito na. Yan, 15. Pagkatapos sabi rito, niyang makinig kay Paul at sumampalataya rin kay Jesus, punta tayo rin sa 15. Pagkatapos sa mga kapatid, and when she was baptized, she, babae siya, di ba? And her household. So itong babae ito, mga kapatid, pagkatapos makinig kila Pablo, nakinig din yung kanyang mga mahal sa buhay. Hello? Hindi niya hinayaan na ang kanyang pamilya ay hindi rin makapakinig. So ano nangyari, Pastor? She besought us. Anong sinabi niya? Manatili na kayo kasi. Nung nakinig si Lydia, inimbitahan niya sila, Pablo, punta kayo sa bahay. Nandun yung asawa ko. Nandun yung mga kamag-anak ko. Gusto ko rin silang makapakinig sa mga sinabi nyo. Sa madaling salita, sige na. Punta ka na kayo sa aming bahay. Sa ano na nga dyan, Pastor? If you have judged me to be faithful to the Lord, talaga namang pinilit niya. Come into my house and abide there. And she constrained us. Talagang pinilit niya sila. Sige na, hindi ko papayag din, hindi kayo makarating sa bahay para makapakinig din ang pangaral ng aking mga mahal sa buhay. Okay, 16. Ano nangyari 16? Ayun. At siya ay nabautismuhan. Mga kapatid, ako yung naniniwala, gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, hindi pwedeng hindi ka masaya eh. Hindi pwedeng hindi mo ipagsabi. Amen? Ano mga bata tayo, mahilig tayo magkwento. Napanood mo na, kayo rin nanood, di ba? Naaalala niyo yun? Nanood kayo ng pelikula, magkaibigan kayo. Huwag tayo ng bahay, pag-uusapan nyo pa rin. Ang galing niya, no? Oo nga, tapos kino, di ba? Ganun tayo mga bata tayo. Pero mga kapatid, lalo pa, yung hindi nakapakinig. Kaya mga kapatid, masayang masaya si Lydia. Pagkatapos siyang mapakinggan ng salita ng Diyos sa sumampalataya, hindi pwede, hindi kayo punta ng bahay. Gusto ko rin yung aking mamahal sa buhay, makakilala rin kay Jesus. Mga kapatid, masayang masaya siya na inimbitahan sila Pablo, pinilit pa na makarating sa kanilang bahay. At ganun din mga kapatid, makapakinig, makakilala kanyang mamahal sa buhay. At silang lahat, mga kapatid, listen, ay nabautismo. Sabi sa 15,
And when she was baptized, and her house, kasama katulong niya, binautisman din. Lahat ng nasa bahay nila. Pagkatapos tumanggap kay Jesus. Masayang masaya siya. Isang negosyanteng babae. How we pray, amen? Bay, marami pa tayo rito mawin ng mga nanay, tatay, Ethiopian eunuch, di ba? Hindi makaya. Para makatuwang sa gawain ng Panginoon, amen? Bukod sa atin. Okay, sino pa, pastor? Bukod sa Ethiopian eunuch, kay Lydia, meron pa ba, pastor? Kilala niyo ba itong lalaking to? Okay. Pakita ko muna yung picture niya. Ito siya, si Lydia. Yan. Ito yung kanyang mamahal sa buhay. Bautismo din. Hanap sila ng tubig, ng ilog. Okay? Sumunod. Kilala niyo ba to? Philippian jailer. Yung nakaluhod. Bakit siya nakaluhod, pastor? Malalaman niyo mamaya. Basahin natin yung kwento. Ano ba nangyari sa lalaking ito? Bakit siya nakaluhod? At para bang nagmamakaawa kila Pablo, samantalang siya ay sundalo. Okay. Okay. So, dun sa picture kanina makita nyo, sabi din sa verse 23 ng Acts 16, and when they had laid many stripes upon them, so sila Pablo, nangaral sila. Nangaral ng salita ng Diyos. So, hinuli sila, pinahuli sila ng mga Pharisees at Sadduceo. Nagtuwang. Hinuli sila Pablo kasi nga nangangaral sila. Pinagpupunit ang kanilang mga damit at sila'y pinagpapalo. Hindi pa nakontento, sila'y binigay sa sundalo at pinakulong sa kulungan. Okay? Doon sa prison. Sabi diyan, no? And when they had laid many stripes upon them, so ginulpay pa sila sa ng kulungan, and cast them into prison, charging the jailer to keep them safely. Ba, sabi ng mga Sadduceo at mga Pariseo, ikulong nyo yan, ha? Bantayan mo yan. Sabi sa Philippian jailer, yung warden, hindi pwede silang makalabas at makatakas. 24. Who having received such a charge, thrust them into inner prison. So, saan sila kinulong? Pinakadulong-dulong na hindi sila makakawala. Dulong-dulong kulungan, loob na loob. And made their feet fast in the stocks. Hindi lang sila kinulong, dulong-dulo na nga ang kulungan, yung kanilang mga paa ay inadinahan pa. Kaya makikita nyo, itong kanilang itsura. Saan yun? Ayan o. Nakakadena pa ang kanilang mga kamay at paa. Talaga naman, kumbaga, para silang matinding kriminal, no? Nangaral lang ng salita ng Diyos. Pero mga kapatid, doon sila sa pinakasulok-sulukang kulungan nilagay. Walang kawala. Tinali pa ang kanilang mga kamay at paa. Okay, tuloy natin ang kwento. Ano nangyari pagkatapos, pastor? Dito tayo. And the Okay, 25. And at midnight, Paul and Silas prayed. Hating gabi, habang nakakulong si Silas at si Paul, nanalangin sila. At sila'y umawit ng mga inaawit nating kanta. Sang praises unto God, and the prisoners heard them. Narinig sila ng jailer, yung warden na kumakanta sila. At nananalangin sila. Anong sumunod nangyari? 26. Sabi sa Acts 16:26. And suddenly, there was a great earthquake. Nagkaroon ng lindol sa lugar na yon, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were opened, and everyone's bands were loosed. Ano nangyari, pastor? Balikan natin yung kwento. So nagkaroon ng lindol. Pagkatapos, mga kapatid, sa lakas ng lindol, yung pintuan ng mga kulungan natanggal sa pagkakalak, nabuksan. At yung mga kadena, kanilang mga kamay at paa, kung saan ito nakagapos, mga kapatid, naputol din yung mga kadena. Nagets yung mga kapatid?
So, anong tendency? Hindi lang naman sila Pablo nakakulong doon, marami pa eh. Anong gagawin ng mga preso? Tatakbo, tatakas. Nagets yung mga kapatid? Ay, tuloy natin. So, akala ng Philippian jailer na ito, mga kapatid, akala ng Philippian jailer na ito, sila Pablo ay tumakas na rin. Okay? Sa 27, and the keeper of the prison, awaking out of his sleep, nagulat siya sa lindol, ang lakas eh. And seeing the prison doors open na, bukas na lahat ng pinto, mananagot siya. Hello? Pwede siyang ipapatay. Kung makakawala yung mga nakakulong. Sabi yun, he drew out his sword, kinuha niya. Nung makita niya, bukas ang mga pinto, akala niya, yung mga nakakulong, tumakas na lahat. Kinuha niya yung kanyang espada at akma siya magpapakamatay kasi cargo niya yung lahat, diba? Alam niya na ang mangyayari sa kanya. Papatayin din siya. So kinuha niya ang kanyang espada, he drew out his sword and would have killed himself. Papatayin niya kanya sa supposing that the prisoners had been fled. But Paul cried with a loud voice saying, do thyself no harm, for we are all here. Nung nakita ni Pablo, mga kapatid, na sasaksakin niya ng kanyang sarili, anong sinabi ni Pablo? Itigil mo yan. Sabi ni Pablo, huwag mong saktan ang iyong sarili. Ayan. Sapagat nandito pa kami, hindi kami tumakas. Ito kami, sa iyong harapan. Kasi takot na takot siya, papapatay siya eh. Okay. Etong Philippian jailer, nagtanong kila Pablo, ano ang dapat kong gawin? Sa 29, then he called for a light, asa ng liwanag, and then sprang it. Came in trembling, nanginginig yung jailer, yung nagkulong sa kanila, at siya'y, kumbaga, dumapa, lumuhod kila Pablo and Silas. At sinabi niya, sirs, what must I do to be saved? Anong dapat kong gawin? Sabi sa verse 30, upang ako'y maligtas. At sinabi sa verse 31, sabi nila Pablo, and they said, Paul and Silas said, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved in thy house. Sa wikang Tagalog, sumampalataya ka kay Jesus, ikaw ay maliligtas, pati ang buong mong sambahayan, pati ang pamilya mo. Sa madaling salita, mga kapatid, sabi ito sa verse 32, and they spake unto him the word of the Lord, and to all that were in his house. So, ang ginawa niya, nung Philippian jailer, sumama rin kayo sa aming bahay. Nandun yung aking pamilya. Pagkatapos, nangaral nila, and took them the same hour of the night, and washed their stripes, and was baptized, and all his straightway. Yung Philippian jailer at ang kanyang buong pamilya, pagkatapos sumampalataya kay Jesus, nung gabi ding iyon ay nabautismuhan. 34, ano nangyari, Pastor? Basahin natin 34. Sabay-sabay po tayo magbasa sa baba. Ready? Tingin po sa baba sa 34. Ready, read. And when he had brought them into his house, he set meat before them. Pinakain pa si Paul sa Silas. Pinaghandaan pa sila. And rejoice, nagsaya sila. Bumbuong kanilang kagalakan, believing in God with all his house. Sa Tagalog, at sila'y kanyang ipinamanig sa kanyang bahay, at hinainan sila ng pagkain, sila Pablo at Silas, nagalak ng totoo, pati ng buong sambayan niya, at nagsisampalataya sa Diyos. Mga kapatid, hindi lang si Lydia ang masaya, galak na galak. Okay na ba? Huwag mo nang takpan. Patay na lang yung main switch sa metro. Hindi lang yung hindi lang yung eunuch ang masaya. Yung Philippian jailer, ang saya-saya niya. Hello? Naligtas sa buong sambayan niya, mga kapatid. Ang saya-saya niya. Kasi ako'y naniniwala, mga kapatid, kung ikaw ay nakakilala kay Kristo, hindi pwedeng sasarilinin mo lang. Hello? Paanong nanay ko, paanong tatay ko, gusto ko rin silang makakilala kay Kristo. Paano yung mga kapatid ko, paano yung mga mahal ko sa buhay? Paano yung mga kaibigan ko?
Sino hindi tutuwa? Maliligtas sila sa impyerno. Sino hindi magsasaya? Kaya mga kapatid, galak na galak itong Philippian jailer na ito nung siya at ang kanyang mga tahanan, mga kapatid, miyembro ng kanyang tahanan, nakakilala kay Kristo, sumunod sa tubig ng bautismo. Makikita sa isang tao ang kagalakan. Marami pang iba, pero huli na to. Huli na to. Isa pa. Kilala niyo siya? Sino siya? Si Jesus. Basahin natin kay Jesus. Ano nangyari nung siya binautismo? Okay. Basahin natin. Okay. Matthew 3, verse 16, basahin natin. And Jesus, when He was baptized, sino nagbaptize sa Kanya? Yung baptist, hindi apelido yun, ha? Tungkulin niya yun, kaya sa tinawag na John. Parang Myla, the manicurist. Diba? Myla, the beautician. Ibig sabihin, ang trabaho mo, Myla, nagpapaganda ka ng mga hindi ganun kagandahan. Diba? Yung mga pangit na kamay at paa, pinapaganda mo rin. Kaya ka tinawag the manicurist. O yung magpapaganda sa inyo, Myla. Ikakasal sa inyo dyan. May okasyon. Magaling yan. Okay. Kaya siya tinawag na the Baptist kasi ang trabaho niya, yung mga nagsisit sumampalataya, binabautismohan niya. Nakuha niyo? Kaya yung mga sumunod din sa kanya, tinawag din sila mga Baptist. Mga Baptist din sila. Hinanda niya ang daan ni Kristo. Yung trabaho niya. Okay, sabi rito, nung si Jesus ay nabautismohan dyan na Baptist, ano nangyari, Pastor? Went up straightway out of the water. So, yung eunuch, di ba? Come up out of the water. Si Jesus went up out of the water. Si Lydia, ganun din. Ganun din yung jailer tsaka kanilang mga pamilya. And lo, the heavens were open unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove, alighting upon him. At ang mabautismo si Jesus, pagdakay, umahon sa tubig, at narito, nangabuksan ang pintuan ng kalangitan. At nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumaba tulad ng isang kalapati na lumapag sa kanya. Kaya mga kapatid, yan ang nakita natin sa litrato. Si Juan Bautista, si Jesus, yung banal na Espiritu. Nung binautismo niya si Jesus, mga kapatid, abay, yung langit nabuksan. At may liwanag na, gandang liwanag, bumaba sa ulunan nila. At sabi ron, ang banal na Espiritu, puti sa anyong kalapate, bumaba sa kanila, sa ulunan ni Jesus. True to life story po ito, hindi ito kwento-kwento lang. Ano nangyari, Pastor? Anong sabi sa tinig? Okay, 17. And lo, at narito, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. At narito, sino nagsalita? Ang Diyos Ama sa langit. Ang Diyos, ang Ama ng ating Panginoon Jesus. At narito ang isang tinig mula sa langit na nagsasabing, ito ang sinisinta kong anak na labis kong kinalulugdan. Pag sinabing kinalulugdan, kinasisiya, kinagagalakan. Hello? Nakita natin dito yung Trinity, Triune God. Isang Diyos, nahayag sila sa tatlong persona, tama? Ang Ama nagsalita sa langit. Ang Banal na Espiritu bumaba sa anyong kalapate. Si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Isang Diyos, nahayag sa tatlong persona. Iba-iba sila ng trabaho. Nakuha niyo mga kapatid? Pagdating sa creation, naglikha nito sila. Ang ating mismo, ang persona ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, sila ang naglikha ng, etong meron tayong ating Diyos. Pero pagdating sa kaligtasan, sino nagsugo ng anak? Siyempre yung tatay, yung ama niya. Sino yung iniwan sa atin? Ang Banal na Espiritu. Makinig. Hindi lang si Eunuch ang masaya.
nagalak pagkatapos ang bautismuhan. Hindi lang si Lydia at ang kanyang mamahal sa buhay ang nagsaya pagkatapos mabautismuhan. Hindi lang si Philippian jailer, yung warden ang masaya. Pati yung kanyang mga mahal sa buhay, ang saya nila. Parang ang piyesta pa nga, naghanda pa sila ng pagkain, di ba? Pagdating kay Jesus, mga kapatid, ang sabi ng ating Ama sa Langit, anong sabi ron? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sa Tagalog, ito ang sinisinta kong anak, na labis kong kinalulugdan. Di ba paglugod ka, masaya ka? Hello? Di ba galak na galak ka? Mga kapatid, nung si Jesus ay sumunod sa tubig ng bautismo, galak na galak ang kanyang Ama sa Langit. Masunurin siya. Hello? Nakuha po? Kaya kung ikaw, tunay ka nga tumanggap kay Jesus, susundin mo siya na may kagalakan. Hello? Anong sabi ng Philippian jailer? Uy, may tubig yun sa likod. Malapit na mapuno. Bagong-bagong palit. Anong sabi ng Philippian jailer? Walang pwedeng umatlang sa akin. Amen? Gusto kong sundin ang Panginoon. Masaya akong susundin siya. Mga kapatid, walang pwedeng umatlang. Ako nun, 24 years old na ako. Ano bang gagawin ko? Magnanakaw ba ako? Mantaraya ba ako? Eh sabi ng Bible, sundin mo si Jesus sa tubig ng bautismo. Hindi ako gagawa ng kasalanan, no? Sa magulang ko. Ang sinusunod ko ang Panginoon, kaya masaya ko siyang susunod. Nagets yung mga kapatid? Sila, mga kapatid, ang mga halimbawa ng mga sumunod sa tubig ng bautismo. Ulitin natin. Sino-sino yung mga yon? Mga ilang binanggit sa Bible. Sino-sino yung mga yon? Eunuch, si Lydia ng Thyatira, ang mahal niya sa buhay, yung warden sa Philippian jailer, yung buo niyang pamilya, si Jesus, pagbihirang niya. Sipin mo, paso di ba si Jesus ay Diyos? Oo. Bakit niya kailangan sundin ng Ama? Masunurin siya. Kahit pa pagdating sa krus ng Kalbaryo, alam niyo ba yun? Pwede siyang tumanggi. Pambihira naman. Anak mo ko. Diyos din ako eh. Pwede magreklamo sa Jesus ng ganun, di ba? Tapos ako pa ang iaalay sa krus ng Kalbaryo. Di ba pwedeng yung mga anghel na lang? Hindi. Hindi umangal si Jesus. Masunurin siya. Alam mo ba, pag tayo rin masunurin sa Diyos, natutuwa ang ating Panginoon sa atin. Pag masunurin tayo. Una, tubig ng bautismo. Pangalawa, pangatlo, pang-apat, pang-lima, lahat ng utos ng Diyos dapat nating sundin. Di ba sa magulang mo, isa lang uuto na linisin mo to. Pagkatapos yan, igibig mo tubig sa siya. Pagkatapos yan, yung mga kapatid mo, paliguan mo. Tatlo lang, di ba? Sabihin natin tatlo lang. Kasi wala ka namang gagawin maghapon, di ba? Wala ka namang klase. Madali hindi ang gagawin niya. Madali hindi. Luto, linis, ligo kapatid. Madali hindi. Maghapon, kayang-kaya. Dumating ka. Nakapagluto, yung anak mo puro sipon. Sabog yung sipon mo. May mga dumi-dumi pa dyan. Kalat ang bahay. Masaya ka hindi? Mga kapatid, anong gusto ng magulang? No. Sabi ko sa'yo, linisan mo. Linisin ang CR. Kapatid mo, hindi mo ginawa, maghapon ka rito. Oh. Sino magulang ang matutuwa? Hello. Mga kapatid, ganun din ang Diyos. Sundin mo ang tubig ng bautismo. Ano pa, pastor? Nakasulat dito lahat ng utos ng Diyos na dapat nating lakaran at sundin ng matapat.
Sino matutuwa? Ang ating Ama sa langit. Kasama ka rin. Masaya ka. Di ba yung mga anak nating masunurin, ma? Tuwan-tuwa yan. Nagawa ko po ang inyong mga di ba? Alam mo na, expected mo na yan. May pasalubong magulang dyan, may price siya. Ganon din sa Diyos. Mawiwili siya sa'yo. Amen? Yung gusto mong pabor, yung pinapanalangin mo mga kapatid, sinong magulang ang pipigilan to na gantimpalaan ka, bigyan ka ng pasalubong sa kasipagan mo? Mga kapatid, ganon din ang Diyos. Umiling ka sa Kanya, papaboran ka ng Diyos. Nagets yung mga kapatid? So kung ikaw ay sumampalataya na kay Jesus, pero hindi ka pa sumusunod sa tubig ng bautismo, ang hamon ko sa ito, kailan mo siya susundin? Kailan? Dapat ngayon na. So wala akong dalang damit. Sa linggo, bumalik ka. Ha? Pero meron na dito may mga dalang damit eh. Nakuha niyo mga kapatid? Masarap sumunod sa Panginoon. May kagalakan. Pag-aahon ko na ng tubig, wow. Parang fresh na fresh ako eh. Para ako nabunutan ng ewan sa dibdib ko. Sa totoo lang mga kapatid, ang saya-saya ko. Sapagkat nasunod ko yung unang utos sa akin ng Panginoon. Sa pagsunod, walang shortcut eh. Sabi ng Bible, to obey is better than sacrifice. Sundin mo muna siya sa utos niya. Okay, mga kapatid? So tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Let's pray. Higit po tayong lahat at yumuko. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos sa aming Ama. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Lord, dalangin ko. Kausapin niyo po ang iyong mga anak. Dalangin ko, Panginoon. Kanila naintindihan mo, Diyos, ang iyong mga salita. Dalangin ko, O Diyos, sila'y magpasakop at sumunod sa iyong kalooban. Sa unang utos mo sa bawat sumpalataya sa iyo. Sa tubig ng bautismo. Dalangin ko, Panginoon, magpasya sila ng mga sumampalataya na po sa iyo. Masundin ka, Panginoon, sa iyong pinag-uutos. Ang sundin ka nila sa tubig ng bautismo. Habang nakapigil, naunawaan ba natin ang mensahe ng Panginoon? Ikaw ba'y sumampalataya na kay Jesus? Sino sa inyo magpapasya na may kagalakan? Pastor, tinanggap ko na po si Jesus. Masaya po ako at nagagalak po ako na sundin siya. Taas ang kamay. Nakahanda ka na bang sundin siya sa tubig ng bautismo? Yung mga bago natin. Pang mahiya. Tinanggap mo na si Jesus, right? Handa ka na bang sumunod sa tubig ng bautismo? O sino yung handa na? Yung mga taga-please, salamat. Walain kayo ng Panginoon. Dalangin ko mga kapatid, marami pang sumunod sa kalooban ng Diyos. Tayo naman po, mga members na. Mga ilang taon ng members. Mga kapatid, maging masunurin tayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Bay, alam mo ba, ang Diyos natutuwa pag masunurin tayo. Mas dali sa ating Ama sa langit, ay pagkaloob niya ang ating mga pangangailangan pag tayo po ay masunurin sa Kanya. Makinig mo na makinig, walang mag-uusap. Magi tayo masunurin sa Panginoon. Hindi lang isa, dalawa, tatlo sundin natin. Lahat ng utos ng Diyos gawin natin. Amen? Sikapan natin sundin. Dalangin ko mga kapatid, magi tayo masunurin ng mga anak ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, Diyos naming banal, purihin ka. Lord, dalangin po namin, pagpalaan niyo po, Diyos, ang iyong mga anak. Pagpalaan niyo po sila, O Diyos, na nagpasya, nasundin ka, O Diyos, sa tubig ng bautismo. Dalangin ko, Panginoon,
sa kanilang pagsunod sa iyong kalooban. Bigyan mo sila ng kasiyahan, kagalakan sa kanilang mga puso. At patuloy na magpasya, O Diyos, na sundin ang iyong mga kalooban sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po, Diyos, ang bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pagsikap ng iyong simbahan sa pag-akay ng mga kaluluwa sa iyo. Pagpalain mo rin, Panginoon, ang iyong mga anak sa bawat pagsisikap na meron po kami. Pagpalain niyo po kami, O Diyos. Ang aming mga kabuhayan, ang aming mga trabaho, ang pag-aaral ng aming mga anak, ang pagsikap, O Diyos, ng iyong simbahan. Kami po, Panginoon, ay patuloy mong pangunahan. Minsan pa, Panginoon, salamat po sa lahat ng kabutihan mo sa amin, sa lahat ng kadakilaan po ninyo. Tulungan mo nga po kami, Diyos, bilang simbahan, maging matapat, patuloy na gumawa, patuloy na kumilos para sa iyong kapurihan. Kayo pong patuloy na maluwalhati sa aming buhay. Pagpalain niyo po kami, O Diyos, itong aming dalangin at samot, sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay? Be seated. So, yung handa na sa tubig ng bautismo, maya-maya, after po ng ating service, yan na ba ang damit nyo or papalitan nyo pa? Yan na mismo. Okay? No? Dalawa naman ang palitan natin ng pwedeng dalawa, no? Okay. So, after po nito, mga kapatid, saksihan natin ang ating mga bagong kapatid sa Panginoon sa tubig ng bautismo. Okay? Okay. So, bago yan, tayo muna dumako sa pagkakaloob. Brother CJ, pangunahan natin sila. Humingi po kayo ng offering envelopes. May kagalakan, huwag nating iwasan yan. Yan ay, mga kapatid, susi sa pagkapala ng Diyos sa atin. So, paalala sa mga naka-online or medyo malayo sa atin, mga kapatiran, pwede po kayong pwede niyo pong ipadala ang inyong mga tithes and offerings just in case kayo po'y malalayo sa mga numerong ito. GCash, BDO, RCBC. Huwag na huwag pong kakalimutan, picturean ng resibo, isend po sa atin para may kopya po tayo for accounting purpose. Hindi matapat po tayo, mga kapatid. Okay? Paalala, mga kapatid, anong petsa ngayon? Ilang days na lang bago mag 23. Kasi hanggang 23 lang ang fasting natin. 12 days na lang? Ha? So mga kapatid, para sa ating pray and fasting every night, meron naman po tayong 12 days. Sino po ba yung sumasama sa atin sa prayer and fasting? Salamat sa mga sumasama. Kadalawa lang kami ni Sister Chris. Okay? So alam ko may mga sumasama sa inyo. So dalawin ko, mga kapatid, 12 days na lang, sumama yung iba. Hello? Hindi biro yung ating kinakahanap. Hindi natin kaya. Ulitin ko, mga kapatid, last celebration natin sa 24 and 25 dito. Pagkatapos nun, meron tayong isang buwan na gibaan. Wala bubong pababa. Wala pa tayong lupang nakikita. May mga nakita pero wala pang close deal. Kasi kailangan natin ng pera. Dapat July 1, clear na po itong lugar na ito. Yun ang sabi ng may-ari. Yun din naman yung nakasadsatang kontrata. Wala tayong magagawa.
sumusunod tayo sa batas. Kaya mga kapatid, prayer and fasting hindi natin kaya. Hayaan natin ang Diyos. Bakit pa sa nagpi-prayer and fasting? Ibig sabihin ng mga kapatid, matindi ang pangangailangan natin. Hindi natin hawak ang puso ng tao. Tama? Hindi natin kontrolado ang mga mangyayari. Hinahayaan natin mga kapatid, ang Diyos ang siyang kumilos sa atin. Kaya, hindi ito ganong kadali at biro. Nakuha niyo mga kapatid? Pero ako'y naniniwala sa salita ng Diyos, walang duda. Ikilos ang Panginoon. Hello. Kaya sumama po kayo. Ang tapos po ng ating prayer, yun ang ating bakit nag-pray and fasting? Lord, bigyan niyo kami ng tamang lugar na malilipatan, sapat na salapi, at sa paggawa, tulungan niyo po kami, Panginoon. Yung provision namin. Yun yung ating kailangan. Pangalawa, yung pagtulong ng bawat isa. Alam ko may gagamitin ng Panginoon sa bawat isa sa atin, sa ibang tao, pero siyang nakakaalam. Nakuha mga kapatid, siyang nakakaalam. Kaya hindi natin kaya. Kailangan natin ang tulong ng Panginoon. So mga kapatid, please be with us, no? Yan sa ating prayer and fasting. Paalala rin. Okay na, si Jay? Ay, tuloy ko na rin to. Nag-aano pa yung iba eh. Bukas po ay butuhan. Okay lang i-live. Mga kapatid, no? Yun, sorry, 12 days. Ay, bakit 12? Ay, ito yung 13, no? Sorry. Tama ba? Ito yung foundation natin, 13 days. Tama? Mali. Kasi, sorry ito po ay 13 days pala. Pero yung ating prayer and fasting, 14. Yun. I-ask ko lang mga kapatid Ayan. Correct ko lang po ito sandali, mabilis lang. Yan. So 12 days na lang yung ating prayer and fasting. So mga kapatid, bukas po yung eleksyon. Tayo po ay hindi sakal mamili kung sinong dapat nating piliin. Amen? Kung sino ang dito ang iboboto. Ang pakiusap ko lang mga kapatid, okay. So mga kapatid, ang hiling ko lang po sa ating mga boboto. Boto natin yung may takot sa Diyos. Amen. Number 1. Pangalawa, tunay na may malasakit sa bayan. Huwag natin iboto yung may mga kaso. May kasong rape, may kasong graft and corruption, may kasong illegal na ganito. Iboboto mo pa, pambihirang yan. Ano na mangyayari sa ating bansa? Boto natin mga kapatid, yung may takot sa Diyos, number 1. Kung yan ay Kristiyano, mga kapatid, isa lang sa mga babanggitin ko Sino-sino ba yung mga senador? Hindi, ilan lang ba yung si Pacquiao, okay yan. Kristiyano yan si Pacquiao. Tsaka dinala rin yan ng ating bansa. Isa yan. Rapi Tulfo, okay ako dyan. Ben Tulfo. Marami natutulungan yan. Tsaka maganda yung may tigas. Sino pa? Sa akin si Bato okay siya. Si Go, okay si Go. Kasi tumulong naman talaga Di ba si Belinda? Natulungan to kapatiran natin Marami natulungan sa ospital okay si Bato, si Go. Oo. Si Busita, okay din naman sa siya, sa mga sasakyan. Yun lang mga alam ko. Cayetano, Pia, okay yan. Ganda yan. Siyempre sa atin yan, si Tolentino, sama natin yan. 12 naman Yung iba doon, si Bam Aquino, inano siya ni Pastor Benny Abante. Kasi isa pala siya sa sumulong ng libreng kolehiyo
Isa siya sa auto. O, check natin yan. Isa yan. At kung sino pa yung alam nyo, basta 12 mga kapatid. Basta 12. Si Ping Lacson, gusto ko rin yung tindig niya ni Ping Lacson. Kung kulang pa, kayo na bahala. Basta alam nyong mabuti. So yun. Hindi porkit sikat, artista, iboboto mo na. Oh, dami ng asawa, iboboto mo, immoral. Dapat marinig ng mga politiko. Kami po'y Kristyano, ito pong saligan natin, no? Biblia. Iboto natin yung mga immoral, mga kriminal. Inagkalat lahat ng immoralidad sa atin. Kung sumusuporta yan si LGBTQ minus plus, lahat na ng A to Z, kung yung suportahan niya, suportahan natin yung may takot sa Diyos, yung may pagmamahal sa bayan talaga, may malasakit sa ating kapwa. Okay? So, yun lang po ang aking siyempre, pag-pray nyo rin yung mga iboboto nyo. Amen? Nawa sa biyaya ng Diyos, mapili sila, manalo sila. Amen? So, tayo pong lahat ay tumayo. Sama rin po natin sa ating asama natin sa panalangin yung ating bansa para bukas sa mapayapang eleksyon. Amen? Vote wisely. Agahan nyo. Ang mga senior citizen po, special, Isabel, 5 o'clock hanggang 7 a.m. ang butuhan. 7 a.m. hanggang anong oras sa hapon? 6 ata or 5? O, kabataan, adult. Nagahan natin ang pagboto. Okay, so manalangin tayo. Sama na rin natin yung ating pagkakaloob. Pati Asoy, paki-off mo na nga yung live natin.